Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bayan, Lasallian Justice and Peace Commission, Solidarity for Truth and Justice, at Paghilom. Nandito rin ang Seniors on the Move at kasama natin ang mga sektor ng kabataan mula sa Student Council Alliance of the Philippines o SCAP. Nandito rin ang Akbayan Youth. Nandito rin ang sanggunian ng mga mag-aaralang paaralang Loyola ng Ateneo de Manila, Ateneo School of Social Sciences, Sanggunian, University of the Philippines, UP Alianza, National Teachers College, NTC, Alliance of Concerned Students, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, PLM College of Public Administration Student Council, Universidad de Manila, Lakas Sandigan, Universidad de Manila, Office of Student Regime, ALA Pamantasan, Akbayan Youth Philippine, Normal University, Akbayan Youth UP Diliman, Akbayan Youth PUP Manila, Akbayan Youth Manila, Akbayan Youth Caloocan, Akbayan Youth Taguig, Comunidad Youth Organization, at ang pumuli ay Youth for Humanity and Social Change. Ngayong araw, maririnig natin ang mga boses ng mga kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon upang ilahad kung bakit napakahalagang ituloy ang imbestigasyon at paglilitis. Kaya ang ating panawagan, Sara Duterte, litisin, litisin, Sara Duterte, litisin, litisin. At ngayon ay kasama natin ngayong umaga mula sa Tindig Pilipinas and Every Woman, Doktor at Psikologista Sylvia Doc Guy Estrada Claudio. Nagkaisa Labor Coalition at dating mambabatas Karine Magtubo. Kalipunan ng mga kilusang masa at lider kababaihan, Ms. Judy Ann Chan Miranda. National Coordinator ng iDefend at mula sa simbahan at komunidad laban sa katiwalian, SICLAB, kasamang J.D. Jesus. At mula sa Akbayan Party List President, Rafaela David. Youth Resist, Akbayan Youth Secretary General at Leader Kabataan, Kayla Meneses. At syempre kasama natin ngayong umaga, Retired Associate Justice Antonio Carpio. Tayo ay magkakaroon muna ng photo opportunity habang hawak ang ating mga placard at mga panawagan na huwag i-dismiss, ituloy ang paglilitis. Huwag i-dismiss. Impeachment trial now na. Huwag i-dismiss. Impeachment trial now na. Huwag i-dismiss. Impeachment trial now na. Impeachment trial now na. Huwag i-dismiss. Impeachment trial now na. Huwag i-dismiss. Huwag i-dismiss. Impeachment trial now na. Sara Duterte. Litisin, litisin. Litisin, litisin. Sara Duterte. Huwag i-dismiss. Impeachment trial now na. Huwag i-dismiss. Impeachment trial now na. Impeachment trial now na. Huwag i-dismiss. At tinatawagan din natin ang mga sektor ng kabataan na upang makasama sa photo opportunity. Yes po, inaanyayahan ko ulit na tumayo ang ating mga kasama. Kiko? Si kasama Kiko? Natin sa liwagan? Kiko? Sa likod yung mga... Eugene. Kasama ko. Matt, dun ka. Sa harap. Kiko, sa gitna ka, Brad. Sa likod ni Karen eh. Hindi sa likod ni Karen. Tinatawagan po ang ilan din pong miyembro at representante ng mga organisasyon. Huwag i-dismiss! Impeachment trial now na. Huwag i-dismiss! Impeachment trial now na. Huwag i-dismiss! Impeachment trial
Maraming salamat po mga kasama mula sa iba't ibang organisasyon at sa sektor ng kabataan. At para naman po basahin ang ating unity statement na naglalaman ng kolektibong posisyon at panawagan ng ating mga organisasyon, atin ang tinatawagan si kasamang Sylvia Dogay Estrada Claudio mula sa Tindig, Pilipinas. Faye, bigay mo. Hello? Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang aming unity statement. Huwag i-dismiss, ituloy ang paglilitis. In the eyes of justice, the tarnished legacy of the Senate of the 19th Congress under Senate President Chis Escudero boils down to one word: delay. Before them was presented the case of a vice president who has boasted publicly of plotting an assassination and is accused of stealing 612.5 million pesos in confidential and intelligence funds from the Office of the Vice President and the Department of Education. These are serious issues. Rather than acting forthwith upon the transmission of the case of the House of Representatives, the Senate delayed action for over 4 months before returning the complaint to the House in a final abdication of its constitutional mandate. Had the impeachment court convened in February, the trial would have reached its concluding stages by now. Instead, the Senate's delaying tactics have compromised not just the pursuit of justice and accountability, but also the passage of legislation on wage, health, education, security, and other areas in urgent need of reform. Meanwhile, Vice President Sara Duterte, enabled by Senator Chis Escudero's equally self-serving maneuvers, is perceived as doing everything in her power and using her tremendous resources to avoid accountability. This is the toxic political environment that greets the 20th Congress. It is by the sheer effort of a significant number of sectors and citizens that the impeachment complaint remains alive. Clearly, our institutions have been slow in responding to a citizenry asserting the rights under the Constitution to hold a high official accountable. A nationwide coalition including Tindig Pilipinas, Nagkaisa Labor Coalition, Katipunan ng mga Kilusang Masa, Siklab or Simbahan at Komunidad Laban sa Katiwalian, the proponents of the various citizen-led impeachment complaints, and various other religious and civil society organizations calls on the Senate to proceed with the impeachment trial to tell all the evidence for or against Vice President Sara Duterte and let it be heard, and to render a clear verdict on the complaint against her. We call on the Executive, the House of Representatives, the Senate, and the Supreme Court to ensure that the impeachment trial proceeds and that the process is completed. This is the only way for the country to move forward. At the Supreme Court at Padre Faura, we will meet on July 22 at 9 a.m. and at the People Power Monument on July 25, 3 p.m. And we call on all Filipinos to join us for those two activities in order to ensure that our voices are heard. Before ending my intervention today, let me announce again the two large activities that we call on others to join us. On July 22, we will have a symbolic appeal to the justices outside the Supreme Court in Padre Faura at 9 a.m. And on July 25, we will have a people's rally for accountability. Huwag i-dismiss, ituloy ang paglilitis, impeachment trial now na.
We will start at 3 in the afternoon at the People Power Monument. We are also having other series of activities apart from this, but we call on others to join us for these 2 activities. Thank you. Maraming salamat po. Muli, tandaan po natin ang mga mahalagang araw, no? At sama-sama nating pagkilos sa Hulyo 22 at Hulyo 25. At para naman po sa pagbibigay ulit ng kanilang statement, atin ang tinatawagan kasamang Judy Miranda mula sa Kalipunan. Magandang umaga. Ang pahayag ng Kalipunan ng Kilusang Masa. Ang mabuting pamamahala at kagalingan ng masa ay kapwa pananagutan ng mga mambabatas. Muli naming sasabihin na ang pagpapanagot sa isang impeachable official ay obligasyon ng mga mambabatas. Mga kongresista at senador ang tinutukoy ng konstitusyon na may tungkulin sa gawaing ito. Hindi ito paalala, dahil ang paalala ay gamot lamang sa mga taong nakakalimot. Hindi sa mga opisyal na nais lamang tumalikod sa utos ng saligang batas. Ngunit kung ang impeachment ni Sara ay nagawa na ng Kamara, sa Senado ang kailangan ay tanggalin ang bara, lalo na ang banta ng dagliang pagbasura. Naniniwala kami na kung mabasura man ang impeachment sa Senado, ito ay hindi dahil sa kakulangan ng sustansya o sabit sa teknikalidad, kundi mas dahil sa political bias ng ilang senator judge. Para sa amin, maling-mali ko ang mga nasa isipan nila ay agad na dismissal dahil ang hiling ng taong bayan ay seryosong paglilitis. Hindi pa balik-balik na bola ng ping-pong o kaya ay stalemate na bagong laro ni cheese. Kumakapit kami sa mandato ng konstitusyon dahil alam namin na maliban sa tungkulin sa impeachment, napakarami pang constitutional duty ang mga mambabatas na hindi rin natutupad. Katulad sa mandato sa proteksyon sa karapatang pantao, pag-angat sa living standard ng lahat ng Pilipino, at pagtiyak sa kanilang kalusugan at ecological well-being, na lahat ay nakasalalay sa tapat at mabuting pamamahala ng mga opisyal. At dahil itinuturing namin na magkakaugnay ang mga bagay na ito, ang tagumpay ng impeachment bilang proseso ay inaasahan namin na lalagpas sa usapin lamang ng pananagutan kundi maging sa pagsulong at pagkamit ng higit pang kagalingan sa buhay ng masa na ginagarantiyahan ng saligang konstitusyon. Lagpas na dapat ito sa mga Duterte o sino mang dinastiya. Subalit kung dismiss agad ang impeachment, huwag magtaka kung makita ng lahat na ang lupit pala ng paglilitis ay para lamang kay Congresswoman Leila, hindi kay VP Sara. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,